Okay po mga kaibigan, magandang araw po muli. Today is Monday, September 11. May naalala po ba kayo sa araw na ito? Well, of course, in America, yung World Trade Center bombing. Kailan ba yun? 2001. Pero ako po, ang naaalala ko sa araw na ito ay si Apo Lakay. Yes, birthday po ngayon ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos. And he's already 106 today. Kung hindi po nangyari yung EDSA, posible pong buhay pa siya ngayon. At 106, buhay na buhay pa si First Lady Imelda. Although ang gap yata nila is 10 years ba or 12 years? 1917, 1929. Sa mat. Yeah, 12 years. At saka si Manong Johnny Enrile, 98 going 99. So 7 years ang tanda ni Apo Lakay kay Manong Johnny, pero buhay na buhay pa. Kaso, si Manong Johnny kasi medyo healthy siya. Kahit na nung medyo tumatanda na, even up to now, wala siyang masyadong health issues. Hindi kagaya kay Apo Lakay noon na talagang kahit na nung nasa posisyon pa siya, talagang marami siyang sakit. Sakitin siya. Although nakadagdag sa maaga niyang pagkamatay, I guess it contributed to his early demise. Yung nangyari na EDSA, and then yung mga problema, depression. Nakadagdag po siguro yun. Although talagang malala yung sakit niya. Syempre, nadagdagan pa. Ngayon, bakit ko po gustong pag-usapan itong kaarawan ni dating Pangulong Marcos? Sa totoo lang po, nung nawala siya sa pwesto, nalungkot ako. Although nung time na yon, na-brainwash po ako doon sa mga anti-Marcos. Napaniwala po ako nung heroism kuno ni Ninoy. At matagal po akong naniwala. Just lately lang siguro after several years, medyo na-awaken na rin po ako. Lalo na nung nagkaroon na ng itong social media na marami akong nababasa o napapanood ng mga videos about the EDSA, the Aquinos, and the Marcos. Pero kahit ako nasa side nung Aquino noon, basta nakaramdam ako ng talagang lungkot at panghihinayang na para bang ang nawala sa akin ay parang ama. Parang sariling ama yung nawala. Kasi po nakasanayan ko siya na siya yung Pangulo. Pero mula nung nagkaisip ako, hanggang sa tumanda ako, siya yung Pangulo. Wala akong ibang kilalang Pangulo, kundi siya. At sa totoo lang, magaganda yung mga ginagawa, maganda yung mga projects niya. At alam ko na mabait siya.
Pero talagang na-brainwash lang talaga nung, yung hype of the moment, yung EDSA days na yon. Talagang nakaka-brainwash po talaga yon. Pero kahit na yun nga, kahit na nandoon ako sa Aquino side, talaga nakaramdam po ako ng sama ng loob, ng lungkot. Kasi parang, yun nga, nawala po yung isang great leader. At parang ama ang tingin ko sa kanya. At ngayon nga po, nung na-realize ko na mali yung mga pinaniwalaan ko, yung pagkaka-brainwash ni Ninoy Aquino sa atin, ay sobra po, talagang nakakahinayang po talaga na nawala siya. Dahil kung hindi lang po siya nawala sa mga projects na mga plano niya, yung mga plano niya para sa bansa, sana itong pagkakataon na to, mas higit pa tayo sa Singapore. Higit pa tayo maaari kaysa Amerika. Kasi, at yun nga kasi kinakatakutan ng Amerika noon, yung the rise of the Philippines because of Ferdinand Marcos. Bakit naghirap yung Pilipinas mula nung 80s, early 80s? 1981 po na lifted yung martial law. At mula noon, nung nawala ang martial law, lumakas ulit yung NPA. Na dito nga sa lugar namin, yung bahay namin dito sa barangay namin, naging headquarters. Ano ba, headquarters ba? O basta naging tagpuan ng mga NPA. Dito sila nakikitulog dito, nakikikain. Itong bahay namin. Kaya nakakatakot nga noon. Natatakot yung magulang ko noon sa buhay nila kasi hindi naman pwedeng tanggihan. Pero pag nalaman naman ng otoridad na nagpapaakyat ka ng komunista, mananagot din yung magulang ko sa government. Halos lahat dito sa barangay namin, sa mga katabing barangay, halos na-recruit po yan. Naging mga NPA po yan, pati kapatid ko. Ang lakas, mga siguro 1983 onwards. Kasi nawala na yung martial law, 1981. Ngayon, ang kinalulungkot ko lang po, kaya ko po ito tinatalakay, dahil hanggang sa ngayon, ang hindi ko po maintindihan sa maraming tao na naturingang mga intelihente, mga profesor, mga professionals, mga sikat na vloggers, hanggang ngayon, ang tingin pa rin po nila kay Ferdinand Marcos Sr. ay naging diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Mukhang wala na po talagang pag-asa na matutwist pa ang mga kaisipan nila. Ang talagang paniniwala nila ay masama si Marcos. Ewan ko lang kung gaano karami. Pero baka mas marami po yung naniniwala na mabuti yung Marcos kaysa yung hindi mabuti. Ito na lang dyan mismo po sa Wikipedia. Tingnan, makita nyo dyan sa Google. Yung description nila kay Ferdinand Marcos Sr. Politician, lawyer, dictator, kleptocrat. My God. Na sobra pong sobrang unfair, sobrang injustice po
doon sa tao. Na hanggang ngayon, marami pa po ang mga naniniwala sa kasinungalingang ito. Kahit na itong mga vloggers na hinahangaan ko, nagulat ako na pati siya, ang tingin kay Marcos ay diktador at magnanakaw. Although madalas ko po siyang panoorin dahil marami ako natututunan sa kanya, pero yan lang po ang isang bagay na ayaw ko sa kanya. Kasi dilawan po ito eh. Sikat na vlogger. Dilawan. Marami sa mga sinasabi niya ay agree ako. Dito lang po ako hindi umaagree sa kanya yung tungkol kay Marcos Sr. Nagulat ako dahil yun pala ang turing niya kay Marcos, diktador. Kailan naging diktador ang Marcos? Martial law. Parang mga tanga. Naturingan pong mga matatalinong tao, pero paano nilang pinagbibintangan si Marcos na para bang mag-isa niyang inimplement yung martial law? Di ba may kongreso nun? Sana naman po nagre-research. Alamin po ninyo ang katotohanan kung talagang sariling kapritsyo lang ba ni Marcos yung implement ng martial law? Nagpaalam siya sa kongreso at inaproban ng kongreso. Hindi niya solo idea yun. Tapos, mamamatay tao raw. Excuse me. Kahit doon sa, during that EDSA revolution kuno, fake revolution, kesyo press release lang daw yung video na nagsasabi na nung hinihiling ni Fabian Ver na bombahin yung EDSA, na sinabi ni Apolacay daw na huwag bobombahin. Huwag papatayin yung tao. Don't shoot them. Disperse them, but don't shoot them. Press release lang daw? O di sana, binomba nila. At yung sinasabi nyo na natagpuan sa isang kwarto, sa parang war room, na kesyo may plano doon na nakasulat sa blackboard. Plano kung paano i-disperse, paano bombahin yung EDSA. Sigurado ba kayo na idea ni Marcos yon? Because during that time, may sakit si Marcos. Mahina siya noon. Bedridden nga ata siya noon eh. Lumabas lang siya para humarap sa media, para magbigay ng announcement. Hindi kaya si Fabian Ver ang nagplano noon? Nung sinasabi nila, nakita nila na plano kung paano bubombahin yung EDSA? Dahil si Fabian Ver noon ang namamahala ng mga kilos dahil nga may sakit si Apolacay. It was Fabian Ver and Bongbong Marcos ang nagkukumbinsi noon kay Apolacay na gawin na yan dahil lulusubin sila, papatayin sila. And even if I were the president, I will do that. Ngayon, dahil sa hindi ginawa ni Apolacay yung suggestion ni Bongbong Marcos at ni Fabian Ver, di ba napatalsik sila? Nawala sila sa pwesto, sinong pumalit? O di ba mas malaking disgrasya ang nangyari sa bansa kaysa doon sa kung ilang katao lang ang masasakripisyo for that very moment. Baka 100 people,
Ganun po talaga eh. Pag ikaw leader, pag kinailangan ng sakripisyo, kailangan mo magsakripisyo. To save the bigger number. Bigger number of people for a longer time. Tingnan mo, dahil hindi yun ginawa ni Marcos, na wala siya sa pwesto, pumalit si Cory, pumalit si Ramos, kung sino-sino pa. History will tell kung ano nangyari sa bansa natin. Na kung hindi siya nawala, for sure, superpower ngayon ang Pilipinas. Sino ngayon ang nasakripisyo? Di ba yung mga generations na new generations, those who were born from then on hanggang ngayon, lahat tayo apektado. Pati ako. Lahat. Dahil sa pagbibitaw ni Marcos doon sa kanyang pwesto. Dahil gusto niyang isalba yung ilang tao doon sa EDSA. Ang nagsuffer buong bansa for almost 40 years. Kaya kung ako tatanungin, bombahin yung EDSA? Yes, I will do. If I were he. I-disperse mo lang naman yun eh. Merong mamamatay, of course. Ilan? 50? 100 people? Nangyayari talaga yan. Kaysa naman ang nasakripisyo yung mga buhay ng mas nakararami sa populasyon natin for 40 years. Samantalang doon, 1 oras lang na bomba yun. Buong Pilipinas, isang buong bansa ang nasakripisyo. Pag leader ka po, kasi, kailangang magdesisyon, gumawa ng desisyon, na mas papabor sa higit na nakararami. Dahil doon sa pagtanggi ni Apo Lakay na bombahin yung EDSA, sino ang nanalo? Yung mga dilawan, di ba? Cory Aquino. At ano ang nangyari sa bansa? Yun lang po. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya sana, yung mga susunod na leader natin, matuto pong gumawa ng desisyon na papabor sa higit na nakararami sa buong bansa na pangmatagalan. Ewan ko po sa inyo kung siyempre maraming hindi mag-a-agree sa sinasabi ko. Pero try to analyze yung nangyari sa bansa natin dahil sa pagkawala ni Apo Lakay Marcos. So today is his birthday. Sayang na nawala siya. Sayang po. Happy birthday, Apo Lakay. Sana po hindi kayo naging soft-hearted. Sana hindi kami naghirap. Yun lang po mga kababayan at ewan ko po sa inyo kung paki-comment na lang po kung anong masasabi ninyo. Maraming salamat sa panonood and see you in my next vlogs.